Kaya abot langit ang pasasalamat ng mga may cancer na tulad ni Dayday dahil nadiskubre nila ang FUDA Hospital. Here, in 5 weeks, I had immunotherapy, local chemotherapy twice, immunotherapy and iodine seeds implantation, and yeah, that's it. And no? cryo. And cryosurgery, Cryo, of course, no? In 5 weeks, okay? All there. all there. So finished, you know. Assuming that it was successful, wow, imagine you're rid of your cancer in 5 weeks. Not like when you have to go through cycles and cycles of chemotherapy. So, and doctors... Ayon pa kay Dayday, ang pambato ng FUDA ay ang tinatawag nilang Combined Immunotherapy Cancer Vaccine o CIC. Isang bakuna na layong palakasin ang katawan para labanan ang pagbalik at pagkalat ng cancer. Iniiniksyon ang vaccine isang beses kada linggo sa loob ng 3 buwan. For me, the immunotherapy is yung talagang pambato ng FUDA. Now, the importance of immunotherapy is that that is what will sustain you for the long term. Because what it does is help your body fight cancer on its own. See? Without that, you'll be on chemotherapy your whole life. May 6 na espesyal na laman ang immunotherapy vaccine, kabilang na ang nadiskubre nilang cancer vaccine. Magkahalong cultured cells, vaccine, at traditional herbal medicine ang laman. Pati ako magpapa-immunotherapy ngayon. Maging ako ay nagpa-ineksyon ng cancer vaccine, kahit wala akong sakit. Ayon kay Dr. David Chu, isa sa mga nakadiskubre ng immunotherapy cancer vaccine, nakakatulong raw ito para pigilan ang pagbabalik ng cancer o tinatawag na remission. What happens to the patient after receiving immunotherapy? Immunotherapy is for cancer patient, we want to increase patient immunological level. We use the lymphocytes, especially the T lymphocytes, attack cancer cell. So we push cancer cell into dormancy, but the patient can live can survive for a long time. Maaring umabot sa $5,000 o 250,000 pesos ang presyo ng immunotherapy. Sa unang bisita ng pasyente, kadalasang umaabot sa $20,000 o 1 milyong piso ang buong gamutan. Kasama na rito ang lahat ng mga test, procedure therapies at maging pananatili sa ospital ng halos 1 buwan. Ano ba yung cancer nyo? Lung. Kaya't malaking pera para kay Aling Conchita ang pagpapagamot sa FUDA. Pero matapos ng chemotherapy sa Maynila, ito na lang ang nakikita niyang alternatibong paraan para gumaling. Galing Lucena pa si Aling Conchita at na-diagnose sa Maynila na may stage 3 lung cancer. Para sa edad na 66, mukhang malakas ang katawan ni nanay. Sumailalim na siya sa chemotherapy sa Pilipinas bago magpunta sa FUDA. Hindi kayo na-satisfy sa chemotherapy? Kasi yung last na chemo ko, sabi hindi na, parang hindi na side. Kaya sabi ng anak ko, sige, try mo sa China. Hindi kayo natakot? Hindi. Talaga? Wala. Oh? Pinaubaya ko na lang sa taas. Kinabukasan, isinalang na si Aling Conchita para sa cryosurgery. Pero sa gitna ng procedure, natuklasan ng doktor na stage 4 na pala at hindi stage 3 ang lung cancer ni Aling Conchita. Very serious patient. Endurance. The lung, the tumor. First here and the metastasis here. The patient very late stage. Malala na pala ang cancer ni Aling Conchita at kumalat na rin pala ang cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matagumpay na naisagawa ang cryosurgery.
Pagkatapos ay dinala siya sa ICU. Pero maging positibo kaya ang epekto nito kay Aling Conchita o hindi tanggapin ng kanyang katawan ang ganitong gamutan? With cryosurgery, no, so many surgeons, so many oncologists will be affected, especially the pharmaceutical industry. Pag ginawa nila yan, magkakaproblema sila in terms of mababaliwala yung mga research nila. Nagpapaaraw tuwing tanghali si Dayday sa rooftop ng Fuda Cancer Hospital araw-araw. Sa bawat langhap ng hangin, dama ni Dayday ang pangalawang buhay. Nang magpunta siya sa Fuda Hospital, bukod sa breast cancer, kumalat na ang cancer niya sa utak, mata, baga at buto. Di mo aakalain sa lakas ng katawan ni Dayday. Fantastic, because it brings so much hope. See, and I'm so glad I'm alive at this time, that I've lasted this long, that I can experience this. Alam mo, there's so many people in Manila with cancer. Yes. And the only thing they know of is radiation and chemotherapy. What do you want to tell them? Okay, at the risk of antagonizing doctors in Manila, I would say, when you're first diagnosed, come straight to Fuda. Because like breast cancer, you probably won't even need a mastectomy or a lumpectomy anymore. They can do cryosurgery and you'll keep your breast. Bukas naman ang Philippine Society of Oncology sa mga alternatibong treatment sa cancer ng Fuda Hospital. Pero ayon kay Dr. Anthony Alonzo, kakailanganin pa ng mas mahabang pag-aaral pagdating sa cryosurgery at iba pang treatment ng Fuda. Usually, nagkakaroon ng, hindi naman natin masabing bias kasi more of yung sa mga Asian, parang mas marami sila kasing alternative eh. Although hindi naman lahat. I mean, may mga scientific din sila, kaya lang, mostly talagang pinagbabasehan natin, West. European or American, well, maybe sasabihin na nating influence, pero siyempre yung research nila talagang intensive dun eh. Talagang ginagastahan nila. At saka yung methodology nila ng research, ito talaga sa scientific method. Pero kung Pilipinas ang pag-uusapan, wala tayong sariling institusyon na nakatuon sa pagsasaliksik at pagtuklas ng mga bagong lunas sa cancer. Unang-una kasi wala naman tayong masyadong funding to do our own research. So most of the time, yung knowledge natin, binibase natin sa mga nagagawa ng research sa ibang bansa. Pero not necessarily na naman tatanggapin natin lahat yun. Kasi nga, depende pa rin sa experience ng clinician kung anong klaseng study ang tatanggapin niya. Ang House Bill 5596 sana ang bubuo ng isang sentro para sa usapin tungkol sa cancer. Layunin sana ng bill na magtayo ng Philippine National Cancer Center, kung saan magkakaroon ng isang specialized cancer hospital, pagpapalaganap ng mga impormasyon tungkol sa cancer, at pagsasailalim ng mga doktor, nurse at iba pang medical staff sa mga training na may kinalaman sa cancer services. Mga sayantipikong pag-aaral sa pagpigil, pagpuksa at lunas para rito. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito sa Kongreso. Ang medicine is ever-changing. So we have to be open to new ideas.